Pagbungad pa lang sa akin, nakita ko na agad ang paligid ay maraming basura. Dati-dati ang lugar na to ay talagang napakalinis. Talaga namang wala kang makikitang dumi rito. Minamasdan ko ang paligid at tinitignan ko. Marami akong nakitang mga kalat dito. Hindi ko akalain na ganito na pala ang lugar na to nung ako ay kabataan ko pa. Eh dito kami naliligo dati. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at tinignan ko ang tubig. Kahit papano ay malinaw pa naman ang tubig na to. At may mga bata ring naliligo rito. Kitang-kita ang linaw ng tubig na to at ang paligid niya ay napakaganda pa rin. Dati, diyan kami tumatalon sa mga batuhan na yan. Ngayon mga yan, diyan kami naliligo nung kabataan ko pa. May mga kasama pala akong vlogger dito na pumunta. Yung talagang di maiwasan talaga na magkaroon talagang dumi ang paligid na to. Naglalakad kami at talaga namang napakalamig ng tubig dito. Ang ginawa ng tubig dito at kahit pa paano, malinis talaga. Papunta pala kami kay Kapopoy. Dito lang malapit naninirahan yung taong ito. Bibisita kami dito para makita namin yung lugar. Matagal na akong di nakakapunta rito, mga ilang taon na rin ang lumipas. Kasi busy na rin. Bakit kami talaga namang binisita agad, sinalubong agad kami ni Kapopoy. Napakaganda ng lugar na to. Kita mo naman ang paligid niya. Kaso nga lang, talagang di maiwasan na may mga bahay na rin dito. Kasi habang tumatagal, nade-develop na rin ang lugar na to. Ang lugar na to pala ay malapit sa Purok 4. Boundary ito ng San Mateo, Antipolo. Yang ilog na yan ay naghahati sa dalawang lungsod o dalawang lugar dito sa lugar na to. Papunta kami sa sinasabi ni Tatay Kapopoy. Punta kami sa Pukyutan na meron daw siyang alam at titignan na namin kung anong itsura ng Pukyutan. Kaso nga lang ang lugar na to ay napansin ko ay pababa at parang nakakatakot. Sinusundan ko si Kapopoy nang ako ay may nakitang pusa na talaga namang natuwa. Kasi ako ay maraming alaga ng pusa. Hindi ko lang alam bakit madala siyang si Kapopoy sa likod niya. Ayan. May napansin ako mga bato na sa paligid na para siyang ikinawari. Ang lugar na to ay masyadong pababa at delikado. Kailangan din mag-ingat para safety first muna tayo. Nagdaan-daan lang ako pababa kasi naman nakakatakot yung lugar na to at talagang pababa siya. And then may tali para ikay makatawid sa kabila. Bababa ka mababagsak. Hindi ka man mabagsak sa taas. Mahirap yung pabagsak pataas. Oh, may hagdan naman. Bale na daw ko maano. Karong bisig sa maligid. Ano Grabe. Hindi, yung cellphone niya malaglag. Mga parusa sa buhay nila guys. Oh. Aling maliit, dadaanan masakit. Alam mo naman ang mga taga-bundok. Ranger tayo. Malinis naman dito eh. Malinis dito. Huwag kang lalapit masyado. Oh. Lapit na kaadaan eh. Yung item na yan ah. Ayun, yung sa kawayan na naka... Laylay na ang kawayan. Kawayan. Ito malapit.
Naglakas loob ako na lapitan ang pukyutan. Dito kami naliligo dati. Tanghaling tapat naman kaya hindi rin ako natakot na lapitan. Sabi nila, hindi raw nakakatakot lapitan yan at hindi rin nangahabol kapag tanghali at maliwanag. Pero ako naman, sinubukan ko at nakita ko talaga. Kaso nga lang, natakot din ako na baka habulin ako kaya hindi ko na rin nilapitan ang pukyutan. Napakarami. Napakarami nakapaikot dyan. Hindi lang makita kasi hindi ko na-zoom. Paano? Ang daming, hindi mo nakita. Ang dami nila, ayun oh. Ayun oh. Kung pwede nga lang zoom. So yan, yan guys. Tingnan nyo guys, napakalaki ng bahay ng pukyutan. Pero March pa daw ang harvest nito eh. Napakalaki ng bahay nila. Pupagin ko ang gabi. Gabi? Baka makaakyat yan sa kung anong pagliliparan yan. Bahayan yan eh. Taas na yan. Division yan eh. Woodland. Galing din kahit sa kawayan lang yan. Iba sa kahoy yan na. Sa kahoy na ganyan, dapat sila ganyan. Ang kahoy dapat sila. Gusto nila, kasi malamig kasi yan sa ilalim ng kawayan. Kaya gusto nila dyan. Hindi, dati masukal dito. Pinagtalian ng baka ni Rome. Kaya Ay, nalinis. Buti hindi na yung baka. Pumapatayan ng ano? Bayo. Guys, tingnan nyo naman talaga. Sabi naman talagang survivor talaga ito mga guys. Dinadapo ka ng panisi eh. Ano yung subukan natin? Kaso, walang pang ano? Kinakain niya? Tawag na. Diyan mo. Guys, tingnan natin ito. Kinakain daw ito sabi nila. Hawakan mo yung dulo. Ay. Ingat ko, mataas pati yan. Ay, madulas yan. Tumungkit ka na lang. Sumungkit ka na lang, oo. Malaki siya. Hinog na pati. Wala. Grabe naman talagang daan dito guys. Talagang hindi Kuha tayo. Panungkit? Ayan ang panungkit to. Ito pala. Hawa. Anong amoy niyan? Kinakain to. Kaso, yung walang buto. Ay, ito. Tingin ko. Yung kumain itong vlogger. Tanggalin muna natin ng parang bulaklak. Yung kumain nito, foreigner pa. Hindi naman natin kabisado to. Gusto yun kung anong lasa? Matabang lang? Hindi matamis? Totoo po ba yan? Matabang talaga? Iba yata to. Ano ba sabi doon sa ano vlog? Matamis daw? Oo, foreigner pa nga yung kumain. Mamaya, ipakita ko sa'yo yung nag-vlog din. Ah, sige. Masapang? Parang yung ano, yung prutas na halig sa mansanas. Hindi po tayo dadaan. Oo, walang ibang daanan. Hindi dyan lang. Saan kayo galing mga batong to? Parang galing sa Minahal. Oo, galing minahan yan. Giniling oh. Hmm. Tibag? Tibagan? Hmm. Parang truck ang nagpapatol yun. Yung tinaog din.
Siguro. Ay, dating trap na. Relief trap na pala ito dati, oh. Natibag lang. Baka gagawin tulay yan. Oo. Kaya ganyan siguro, ano. May trap na pala dati, parang gagawin ano ng ano. Tubig, irigasyon. Pwede, oh. Pwedeng ano sa pamgamit sa kabahayan. Kasi natibag siya. Tibag. Gagawin parang maliit na dam. Tibag, oh. Baka ganyan siguro yan. Oo. Buo baga. Pag ano. Eh, nakarikrap nga ang puno. Oo nga, no. Natibag siguro ng baha. Nag-landslide lang. Mga sako pa, oh. Ay, oo nga. Oo nga. Yung dati na ano ng basura. Baka gagawin nilang tulay yan. Sana. Oo nga. Saan mo? Kala ko malalaki. Mabuhangin lang yata yan, pambistay. Dami po. Buti hindi nagkasunog na malaki. Sinusunog talaga nila yan. Yung sa ano, ibang bansa ingat na sunog kasi yung tinatawag nilang yung Wildfire yata yan. wildfire. Oo. Ano yun? Hindi nila maawat yun. Kahit eroplano ang ano na yun, hirap na hirap. Tapos pag may mga bahay na dinaanan, kasama. Ganun na. Oo, ganun na nga yan. Ito, oh. Ganda itong gawin na ano, salasit. Kawayan to na yung may tinik. Pag marunong ka, isang magandang upuan na to. Oo, barnisan mo lang yan. Okay na tayo. Ganito. Yung kapatid ko, ang galing na gumawa nito. May nakita akong namimingwit ito ay nila aking nilapitan. At sa una nahiya ako pero nagpaalam ako sa kanya na kung okay lang ba na video ko ang iyong ginagawa sa pamimingwit. At ito naman ay pumayag agad. Sabi niya okay lang daw. Wala namang problema kaya ayun, aking binidyoan. Ang bilis ah. May huli agad. Grabe ang bilis ah. Grabe. Ayun, medyo malaki yan ah. Galing ah. May huli agad ah. Nakadalawa na agad siya. Galing. Parang dumaan lang oh, meron. Meron na naman ulit oh. Ang bilis lang eh. Tatlo na agad siya. Ang pain niya nga pala dyan ay lumot. Lumot lang ang pain niya at nakakahuli na siya agad ng isla. Minsan daw ay nakakaisang kilo, 2 kilo daw siya. Dito lang sa pamimingwit sa ilog nito. Napakarami mo lang tilapia dito at marami din dalim sa paligid nito. Kaso nga lang ang problema dito kapag bumabaha
Lahat ng tanim sa paligid na to ay mawawash out at sayang lang din ang kanilang pinagpaguran, kaya ang ginagawa nilang paraan para kung sakaling tag-ulan na ay hinaharvest na nila lahat ng kanilang mga halaman. Nang pauwi na kami ay tinignan ko ang paligid na to at may mga janitor pala dito. Itong ilog na to ay nakakonekta sa Marikina, River Park Marikina hanggang mapuntang Pasig hanggang papuntang Manila Bay. Napakahaba ng ilog nito hanggang San Mateo, Baguio. Ayun, nakakonekta ito papunta roon hanggang sa Manila Bay. Kakausapin ko pamangkin ko siya, ang papatirahin ko. May yelo pa, isa. Ayun. Galing mo to. Ipaalam ko na lang kita dante. Ay, ito lang pasyalan ko dito. Ay, yung pasyalan dito. Siya lang. Kasi ito lang ang ko dito. Mga kapatid dito ito. Naglalakad na kami pauwi sa amin. Kailangan mag-aingay dito eh. At marami akong natutunan dito sa lugar na to. Talaga naman nakita ko ang potential at kagandahan nito. Kaso nga yun talaga, yung mga hindi rin maganda tayo nakikita tulad ng mga dumi. Pero maraming mga halaman sa paligid na to. At talaga namang buhay na buhay pa rin hanggang ngayon ang lugar na to. Tanggalin mo na kasi yung ano, medyas mo. Alam mo, mabubuhat pa kita? Ha? Eh, dito. Yan eh. Baka dati pa yun. Bata pa kayo eh. Bata pa. Maganda talaga pag nakagasolina pa yan. 68 na ako. Maganda talaga pag nakagasolina pa yan. Oh. Parang nasa dual sim na sa kwan tayo eh. Ano?
Ako po muli si Jason Barra at ito ang aking dokumentaryo. May napansin ako ang isang ibon na puti. Ang ibon na to ay nag-iisa lang, siya'y lumipad ng malayo. Hanggang kailan kaya ang lugar na to na kahit pa paano ay maayos pang tingnan, sa kabila ng lahat ay paligid na to ay may mga bahay din. Ang kayamanan ng ating mundo